You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Ang Holy Spirit din po ang tinatawag na Spirit of Truth. John 14 verse 17a. Siya po yung naggagabay, siya yung nag-guide sa lahat ng katotohanan. John 16 verse 13. Imaginin po ninyo kapag may Holy Spirit po kayo. Sigurado kayo na may maggagabay sa inyo sa katotohanan. Hindi kalokohan, hindi kasinungalingan, kung hindi katotohanan. Alam nyo, ito yung mga gustong-gusto kong mga verses nung batang Kristiyano pa ako. Ito mga basic, ito talaga, lumalaki yung mata ko dito eh. Wow! Pag binabasa ko yan, binemeditate ko, wow! Ang Holy Spirit! Spirit of Truth, siya yung naggagabay sa lahat ng katotohanan. Kung nalilito ako, pwede akong gabayan ng Holy Spirit para hindi ako mapariwara. Para hindi ako mamali ng desisyon. Tama po ba? So, tinatawag din po siyang counselor natin. John 14:6. Pag sinabing counselor, comforter din po natin siya. Nandun yung comforter natin ng Holy Spirit. Ibig sabihin, pag counselor, hindi ka pinapabayaan ng Holy Spirit. Kahit saan ka pumunta, nandun din siya. Para siya nakatag-along palagi, ano? Parang nasabi ng Holy Spirit, hindi ka pwedeng lumayo, na hindi ako kasama. Nakuha niyo po? Sa John 14:26, tinatawag din po ang Holy Spirit na helper at teacher, na pinadala po ng Ama para turuan tayo sa lahat ng bagay at para maalala po natin ang lahat ng sinabi ni Jesus sa atin. Can you imagine that? Kahit nakakalimot tayo, halos nagwawala-wala na siguro tayo minsan. Dahil sa mahal tayo ng Lord, ang Holy Spirit, lagi tayong binubulungan at sinasabi, "Hoy, huwag ka dyan, mapapahamak ka. Dito ka na." Alam niyo po ba na lahat ng nakikita niyo rito, bunga po yan ng work ng Holy Spirit. Bunga siya ng pag-worship. Kasi pag nag-worship ka, sabi, bumababa daw yung presence ng Lord at na-encounter mo ang Panginoon. Napakarami ko pong patotoo na sobra pong nakakapagbigay ng kalakasan mismo sa akin kasi mahirap pong ang tao ay church na church, tapos wala siyang nakikitang parang Diyos na buhay na kumikilo sa Kanya. Hindi siya na-amaze na, wow, ginawa ito ng Lord sa akin. Yung buhay niya, yung punong-puno ng wow, ang galing ng Lord. Tapos yung pagka-wow mo, palaki ng palaki ng palaki. No? Yun po yung gusto ng Panginoon. And kasi, na-realize ko po ang tao, nasa sa Kanya yung ikakalagot niya talaga. Nasa Kanya. Parang ang Lord, walang problema sa Lord. Gaano kalago mo gusto, gaano kayaman mo gusto, walang kaproblema sa Kanya. In fact, nandyan na sa harapan ng tao yun eh. Yung mga favor ng Lord, blessings ng Lord, andyan na sa harap. Ang problema po sa tao, hindi makatagal sa Lord. Sorry po for the word sobrang tamad po mag-aral ng salita ng maraming tao. Sobrang lazy mag-aral ng salita. Sobrang lazy sumunod sa salita. Many times, pinapakita po sa akin ng Panginoon yung dami ng blessings na gusto niyang ibigay. Nakikita ko po talaga eh. Pag may mga kilala ko ng tao, especially yung sinabihan ko na, alam mo, ito pinapagawa ng Lord. Ito, mahirap to, pero gawin mo. Hindi ko lang masabi kasi ayun ang bibigay sa'yo ng Lord. Yun ang tabi to. And then, pag hindi po sumusunod sa sinasabi ko, alam ko na mangyayari. Nalulungkot po ako inside. And sinasabi ng Lord, naiintindihan kita, Emerita. Ganyan ako palagi. Nag-send ako ng mga preachers, disciples, teachers, apostles, evangelists,
para ma-reach yung mga tao, para turuan sila. Kaya lang, ang problema po sa tao, ayaw mag-aral. O kaya nag-aaral dito lang. Naka-stay siya dito. Tapos pwede niya rin sabihin yung pinag-aralan niya, pero walang application. Ang growth po ng tao, even yung blessing ng tao, gusto niyo pong mapunta sa inyo, kada aral ng word, application po kagad. At hindi po kayo hihinto sa pagtanong sa Panginoon, anong gagawin ko pa, Lord? Anong gagawin ko pa? Tell me. Ako hindi po ako humihinto. Pag hindi nagsalita ang Lord, kung anong gagawin ko, hindi po talaga ako hihinto eh. Hindi ako hihinto. Kaya lagi pong merong nagagawa. Okay. Teacher na siya, helper pa siya, guide pa siya, comforter pa siya. I mean, ano pa nga hanapin natin, di ba? Equiper, nag-empower. Wow. Now, ito po yung maganda. Tingnan niyo po yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ito pong verse na babasahin ko, malaking tulong din po ito sa akin nung nag-start pa lang ako sa Lord. Sometimes we tend to forget yung Holy Spirit, no? Para nakakalimutan natin siya. Maski ako po, nagpe-pray ako, nag-worship ako, pero minsan nakakalimutan ko, ay, Holy Spirit pala, dapat kinakausap ko rin. So, tingnan niyo po, ito yung pinapaalala ko lagi. Lalo na pagka meron akong gustong gawin, hindi ko magawa-gawa. Okay, sabi sa Romans 8:11, the Holy Spirit raised Jesus from the dead. Di ba namatay po si Jesus o binigay niya yung buhay niya sa cross? Ang sabi dito, yung Holy Spirit mismo ang nagbuhay kay Jesus from the dead. At ang sabi rin po rito, kung siya ay nananatili sa atin, siya rin ang bubuhay sa katawan nating may kamatayan. I don't know kung nagagrasp po ninyo to. No? Wish ko lang po, lahat ng tao narito, bata, matanda, kunin yung ibig sabihin ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kasi ito po, mineditate ko to. Nung narinig ko to, pagka marami kong hindi magawang bagay, binabalikan ko po ito. Yung sinabi ng Lord, ang kapangyarihan ng Holy Spirit, pwede siyang bumuhay ng patay. Kaya niya mag-create ng mundo, everything. Power ng Holy Spirit. So, ano gagawin ko? Diba? Dapat, sigurado ako, may Holy Spirit ako. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon. Sa Tagalog po, yung Romans 8:11 nagsabi, ngunit kung ang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay, tingnan niyo po, ay nananahan sa inyo. Meaning nakatira, nakastay sa inyo. Siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na nananahan sa inyo. Napaka-powerful po nito. My Lord. Parang pag namatay ka ngayon at wala kang Holy Spirit, alam niyo, destination po ninyo. Hindi naman dun sa hindi dun sa lupa. Pagka po talaga walang Holy Spirit, hindi kayo makakapunta sa langit. No? Ganon po siya kaimportante. Hindi daw magbabangon, di babangon muli ang tao para makasama ang Panginoon sa langit, sa kanyang kaharian, kung wala ang Espiritu Santo. So makikita po natin na napaka-importante ng pananatili ng Holy Spirit sa atin. Siya ang bubuhay sa atin magmuli para makasama natin ang Diyos forever. Ito po ang pinakasentro ng mensahe ko today. Ang paghahanda nating lahat sa pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Ang hinaharap po nating eternal life o kabilang buhay, walang hanggan po ito. Sa hindi po nakakaalam, ang Holy Spirit po ay may kinalaman sa ating salvation
o kaligtasan ng kaluluwa. Bakit po? Unang-una, yung kaluluwa po natin, gusto ko pong liwanagin doon sa hindi nakakaalam. Hindi po lahat ng namatay na tao ay pupunta sa langit, no? Kasi kadalasan pag may namatay na, ay salamat, magpapahinga na siya as in langit. No, hindi po. Kailangan may selyo siya ng Holy Spirit, no? So bakit may kinalaman ang Holy Spirit sa ating kaligtasan o salvation o redemption? Kasi ang isang role po ng Holy Spirit ay mag-work sa heart po natin. Sinesearch niya ito. Tinitignan niya yung puso natin kasi ang puso natin, yung heart po natin, ang pinaka-deceitful, ang sabi sa Bible. Sinesearch niya ito para ito ay maiayos, malinis, at makapasok po sa kaharian ng Diyos. Kasi wala po talaga makakapasok na hindi malinis. Wala. Pag hindi talaga puro yung puso, hindi po tayo talaga makakapasok. Maghahanap na po ba kayo ng ibang preacher? Kasi alam mo, ayoko pong love na one yung sinasabi ni Jesus na be perfect, for my Father in heaven is perfect. Without holiness, no one will see the Lord. I mean, paano ko lalabnawan yan? Kukuha ko ng turo sa ibang preacher na hindi. Ganyan ang ibig sabihin yan. Hindi naman talaga perfect ang tao. I mean, ayoko siyang labnawan. Parang gusto kong i-train yung heart ko sa pinakamahirap, pinakapurong klaseng training. Why? Isa lang ang soul ko eh. Isa lang. One day, haharap tayo sa Panginoon, di natin kasama nanay, tatay natin, o sino pa man, asawa. Wala, tayo lang eh. Harap tayo sa Panginoon. Ayoko na pagharap ko sa Panginoon, kulang pala yung timbang ko. Akala ko puro ako, akala ko malinis ako, akala ko okay na ako, nagpipreach ako, okay ako. Hindi, inaalagaan ko po yung kaluluwa ko kahit nagpipreach na po ako. Ayokong sabihin sa sarili ko na okay ka na, tama, mapupunta ka na sa heaven. I have to check. Always. Hindi wala akong tiwala sa tinanggap ko na Jesus. No? Pag tinanggap mo si Jesus, kasi talaga yan ang mga tinuturo ng grace gospel. Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, forever ka na save. Madali pong tanggapin yun eh. Madali, napakadali. Pero ang gusto ko yung mahirap, yung puro. Gusto ko doon ako matrain ng Lord. Why? Isa lang eh. Ayoko mapunta sa hell. Alam ko ibig sabihin ng hell. Kasi ako gumawa ng hell is real. Alam ko itsura ng hell. Alam ko once you're there, hindi ka na pwedeng lumabas forever and ever. Hindi na. Kailangan kasi from time to time, yung mind po natin, kahit sa bata pa lang, tatakutin nyo yung sarili ninyo. Paano ba yung hell? Ano ba yung itsura ng hell? Sigurado ba ako anytime na dumating ang Panginoon, kasama ako. Pag dumating na, nagtrumpeta na yung mga angels. Oh. Andiyan na si Jesus, bumubukas na yung langit. Isang kisap mata lang daw yun. Pwede nandagitin po yung mga believers na nabuhay kay Kristo. So nagigising po ako talaga ngayon sa inyong lahat. Please, mahalin po ninyo yung binigay ni Jesus na salvation. Huwag po kayong basta mapagpapaniwala. No, hindi nyo malulus yan. Ito yung mga verses. At bibigyan talaga kayo ng mga verses. Pero yung mga verses na yun, tama po yun, totoo po yun. Doon sa mga tunay. Totoo yun. Once saved na yung mga tunay, saved na sila forever. Nakuha niyo po? Ang tinutukoy po doon, yung talagang saved, talagang nabuhay kay Kristo. Sila po talaga yung saved forever. Pero hindi yan pwedeng basta kunin ng basta-basta ng sino man, and then sasabihin niya, ay, nagkakasala ako, pero ang sabi ni Pastor, once tanggapin ko lang si Jesus, saved na ako forever. Pwede naman yung pakinggan yun eh. Kaya lang, ayoko ma-deceive ako. Tapos pagdating ng harap ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon, hindi ako qualified. Ayoko talaga. Ewan ko po kayo. Basta ako gusto ko yung mahirap. Yung mahihirapan ako talagang sumunod ng sumunod. Yung puro, kung ano sabihin ng Lord, ito yung dapat.
Ha? Kung tunay mo akong mahal, pwede mong iwanan ng lahat. Aba, walang magte-train po niyan sa inyo. Wala. Kasi puso nyo yan eh. Kailangan nyo i-test ang puso ninyo kung kaya ko ba iwanan? Ako kasi tinest ko po talaga eh. Kasi I really want to test yung faith ko sa Panginoon. Nakuha niyo po? Wala pong magte-test na iba niyan. So look at that. Ang Holy Spirit, sobrang concerned po sa atin ng Panginoon. Kailangan pumasok siya sa atin. Hahanapin niya yung mali doon sa puso natin. And then, ito po yung maganda. Makinig po kayo mabuti. Meron pong pinarealize ang Panginoon talaga sa akin. Kaya po ganito yung tema na ng message ko. Pinarealize siya sa akin ito. Ang sabi niya, alam mo ba, Emerita, bihirang-bihira ang nagme-meditate nito. Yung pag-meditate sa buhay, sa eternal life o sa kabilang buhay. Bihirang tao, kahit mga Christian, sabi ng Panginoon, wala sa ulirat na each day, kailangan pinapaalalahanan ko ang sarili ko na malinis ba ako ngayon? Hindi ko ba na-insulto ang banal na Espiritu Santo? Anytime ba dumating ang Panginoon, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, masasabi ko ba na kasama ako ng Lord? Bihira daw yung nag-iisip. Bihira yung nagtatrabaho doon sa future nila sa pagharap sa eternity. Kasi alam niyo po, kaya importante ito. Mayroon pong requirement ang Panginoon para makapasok talaga. At nasabi ko na rin kanina yon. It is holiness. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.